pasyente natin na colon cancer, ang nagrekomenda sa kanya, isa ring pasyente namin dito na survivor. Breast cancer naman siya. Yes po. No? Si Mau, no? Yun marami nang tumanggi rin, di ba? Tinanggihan na po siya ng mga doktor. Apat na yata ang lumanggi sa kanya. 4 na doktor, ano? Awa ng Diyos. So ngayon, it was ano pa yan, ha? That's bago pandemic. Bago pa nung pandemic. Kaya, siyempre, una naawa ng Diyos sa kanya. Kaya sana itong gagawin natin ano na to, ay ganoon din ang mangyari sa iyo, ha? Yes po. O sige, yun lang ang natin. Salamat. Ayan, ha? Sa ang bago tayong pasyente, ang issue niya, cancer, ano? Colon cancer. So, 2021 na diagnose ko at na-operahan. 2021, anong buwan yun? May po. May 2021. Kaya, nung naging naka-normal ka ng dumi, no? Natanggal yung At base dito sa paliwanag mo sa akin, yung problema dito, malapit sa rectum, ano? Kasi ito yung mula sa small intestine, may, may appendicitis, tapos pag ganun. So, dito, kaya mahirapan ka talaga. So, ngayon ang kalagayan mo, hirap ka ng dumumi. Bumalik na naman, nagkaroon ng recurrence, ano? Ito yung mga nakaraan niyang finding sa kanya nung bago operahan, pero hindi na masyado importante. Importante sa akin tayong bago na, no? Itong 2023, August, ano? Ang diagnosis ito, to consider tumor recurrence, rectal thickening with hepatic nodules, lower gastrointestinal bleeding, may bleeding ka na, no? Congested heart failure, nagkaroon ka ng yan sa mapekto. Hypertensive cardiovascular disease. May chronic kidney disease ka rin. Ano yung ihi mo ngayon? Mabula? Tama lang po. Pero yung creatinine mo? Medyo mataas po ng konti. Ilan? Yung huli po ay nasa 400 po. 400, So, medyo, ang niya, kailangan na, kung kulon lang para sa akin, medyo madali. Pero kung may mga komplikasyon pala sa iba, di ba? Kaya medyo malaking challenge ito. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Sabi nga, ang lahat ng buhay ay Diyos ang bibigay at yan rin ang kumukuha. Kahit anong gusto nating mawala na sa mundo, pag ayaw na hindi ka parang ganun lang yon. Pero pagka bubuhayin ka, kahit na pang bibigay yon. Sabi ko nga, minsan katulad, sabi ko kanina, baka nga mas mauna pa ako siya, lakas-lakas. Kasi hindi mo masabi. Tama po. Sa dami ng, ilan na ang ko na tinaningan ng mga doktor, 6 na buwan, 4 na buwan, wala na. Pero ngayon, buhay pa. Kaya ako nalabas sa Channel 7 dahil doon. Yung sa lungs, nasa 80% ata, 75%, wala na. Barado na. Pero hanggang ngayon, buhay pa. Ang pangalan nung Gregorio Perfecto. Kaya, gawin na lang natin magagawa natin. Sige po. To the fullest, Yes po. Siyempre, ang therapy natin, palagi tayo para prayer talaga, hingi tayo dahil yun talaga Pero, ang iyaano ko sa iyo, kaya tayo may konting seminar bago nating atakihin ito at ipanalangin natin mag-success, ipapanalangin yun. Ako, mananalangin naman ako araw-araw. Ako rin, ipapanalangin na maging success, Apo. Maling maawa, di ba? Hindi naman tayo ibang tao nga, dami nang pinatay, pero tayo pa, wala naman. Ilan ba pinatay mo? Wala pa pala, di malamang pagbigyan tayo, di ba? Apo. Ganito gagawin natin. Una, may 2 klaseng cancer. Isang aggressive at isang non-aggressive. Pag non-aggressive, mataas kahit ganyan ang sitwasyon mo, mataas ang natin. Laban, ha? Pero pag aggressive at ganyan ang medyo mabigat. Pero hindi ko na sabing wala ng pag-asa, medyo mabigat ang challenge. Pero ang tanong, bakit ba nagiging aggressive at non-aggressive? Tama, di ba? Yan, ang totoo, pare-pareha sa lahat ng cancer. Ba't nagiging aggressive? Kapag binibigyan ka na ng medication, nagtutuloy-tuloy pa rin. Lahat, aggressive. Bakit?
Dahil doon sa taas ng toxic doon sa katawan mo. Mm. Di ba? Tama po. Oo. Ba't tayo nagka-cancer? Saan? Dahil tumaas ang toxic mo, doon nagsimula yun. Di ba? Kasi nasa Biblia, ito na nakalagay, ha? Iano ko sa inyo, ha? May sarili tayong doktor. Tingnan nyo. Kasi, naniniwala kayo sa Biblia, di ba? Okay, ilapit mo, Nora. Ayan, oh. Levitico 17:11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. O, ibig sabihin, magandang dugo mo, maganda katawan mo. Yan lang ang shortcut eh. Tama? Levitico 17:11. Alam niyo naman kung anong kulay ng dugo, di ba? Kulay ano? Pula po. Pula. Kung itim, masama na yon, di ba? Ngayon ito, pag mataas ang toxic nyo, yung doktor natin ginawa na nasa healer natin, hindi na makagalaw yun. Nahihirapan na. The more na hindi siya makagalaw, the more nagiging aggressive yung cancer. O, naniniwala naman tayo, may sariling doktor. Kahit tayo lahat, ako may cancer, lahat tayo may cancer, ano? Kaya lang, yung iba wala naman tumor na, makikita, kundi napakaliit lang. Pero, bakit maliit sila at sa'yo malaki na? Kasi yung doktor namin gumagana pa eh. Kasi araw-araw, every seconds, every minute, tinatrabaho niya para wag lumaki. Tama po. Ba't lumaki? Kasi nga, hindi na makagalaw, mataas ang toxic. Pag sinabi kong mataas ang toxic, nasaan? Nandun sa dugo. At nandun yung doktor natin nasa dugo. Kaya nga sabi sa Biblia, lahat nila lang ang buhay nasa dugo. Magandang dugo mo, maganda katawan mo. Tama. So, ang tanong ko sa iyo na-detect ba? Kanina kasi, nag-therapy na kayo, di ba? Bago ako dumating. Nalaman mo ba? Kasi kailangan dito, malaman mo kung anong pinanggalingan ng problema. Kasi paano mong, parang sa awayan, sa gera, paano matatalo yung kalaban mo? Hindi mo alam kung saan nagsimula, kung anong kalakasan niya, kung anong kahinaan niya. Tama? Tama po. Okay, pinapaliwanag. Kaya magtsatsaga ka lang, ha? Opo. Bibigyan talaga kita ng time. At ipagpasalamat mo, walang pasyente, iba. Ikaw lang, lunis na kadalasan, puno kami rito eh. So, kaya isa-isahin natin. So, kailangan alamin natin kung ano ang naging kahinaan mo at lakas ng kalaban. So, kaya ka nang hina kasi nga ang taas ng toxic model na discovery, maitim ang dugo mo. Tama? Kung yan, aggressive yan, which sa akin naman hindi, kung hindi aggressive yan, kailangan apurahin natin mawala yon. Correct po. Yung maitim. Bakit? Hindi makakagalaw yung doktor mo eh. Di ba? Tama po. Mag-detox tayo, hindi ba sa detox na salitang detox? Maraming gumagamit yan. Dito, full detox ang ginagawa namin dito. Hindi ba sa detox, ha? Emotional detox, ano rin kita riyan. So, acupuncture, and then, may konti, ito, kasama na ito, no? Kasama Tapos, yung physical detox, mula sa dugo, ito, lahat, anin natin yan. Katulad yan, ito yung nutrients. Marami nang natulungan na colon cancer ito. Yung pinakahuli, na naoperahan ng 2010, simula nun, colon cancer yun dumudumi na siya ng dugo, maitim pa. Kasi nakita doon sa bituka niya, sa colon, may mga gasgas. Pero 2010 pero last year, dahil nagpunta sa akin, nagkaroon kaming clinic sa EDSA, ito yan nagpunta siya September. Hindi siya nagsasabi sa akin na may colon cancer siya, pero nung December, nagtapat sa akin. Mr. Abiso, sabi sa akin, mahusay yung nutrients. So, bakit? Kasi yung dugo ko nabawasan na. Tapos, yung nagpa-check up siya nung gasgas niya, nabawasan na rin. Di ka tuntua. At isa pa, lumakas siya kasi parang lobat na nga siya. Nagkatun ganyan, nangihina siya. Lumakas pa siya. Kaya pati yung asawa niya na foreigner, dinala niya rito, yun, lumakas din, Pero after 2 months, mula December, 2 months, totally nag-heal na siya. Totally hindi na siya hanggang ngayon. Kaya ako nagkaroon ng award na Inventor of the Year. Siya ang nagrekomenda. Maliban pa doon sa Assign Magazine. Ayun, yan. Dito nagsimula, kaya ako nakilala dahil marami kaming natulungan. Makita mo? Marami kaming natulungan na mga may na-COVID na. Sa ospital, wala sa ospital.
Buong pamilya hindi nahawa, pero yung mga kapitbahay nila, kamag-anak, nahawa, sila hindi. Yun. Kaya sabi niya, yung nagrekomenda sa kanya nito, may clinic sa Mr. Abiso, pumunta ka. Kasi nga sila nagkakaalaman na may colon cancer survivor siya. O yun, dito niya ako nakilala, siya rin na nag-ano. Pero, naging another good sa kanya, yun nga. O kaya ako nabigyan ng award. Kaya nilagay niya rito, oh. Ito ha. Ito yun oh, ako yun oh. Nilagay sa mga kanya magazine ito eh. Ito yung nutrients oh. Ito si Chavit Singson pa to, di ba? Oh. Ito yung Super Abiso Superfoods. Kaya nilagay niya oh. Ayan, nagkaroon ako Inventor of the Year. Yung principle, yung ano ko, sinulat niya rito ah. Talagang inalam nila ng gusto. Inaano lang natin ito, binibigyan lang kita na huwag kang mawalan ng pag-asa. Basta't palagi lang tayo mananalangin. Dahil Diyos lang naman talaga ang ating aasahan. Ito, mga kasangkapan lang. Basta't ang ibibigay ko sa iyo, walang gamot, kundi puro pagkain. Dahil lang sarili natin doktor, dapat ang kakainin mo 90 to 95% prutas at gulay. Kung wala kang cancer, sakit na tumor, ano? Meron, okay lang 100%. Yan, ito, puro prutas at gulay ito. Ang problema, dapat kung ito mapiprepare mo, ito yung total yan, 12 yan eh. Kung mapiprepare mo, huwag ka nang bumili nito. Ang problema, mapiprepare mo ba to? Hindi, di ba? O, kaya ang nilagay ko na sa capsule. Ayan. Kaya very potent ito, concentrate dahil non-herbs ito. Kaya ang pag-inom nito may proseso, hindi ito katulad ng mga herbal. Dahan-dahan. Kaya dahan-dahan, meron tinatawag na acclimation period. Pero halos kung titignan mo, puro anti-cancer ito. O, tingnan mo. Itong L-cetrolin, ito, dito naman tayo. Cordyceps, may anti-cancer. Cordyceps, basahin mo sa internet, makikita mo. Barley, ginseng, puro anti-cancer to. Spirulina, medyo, hindi gaano, pero kakao, gubano, paragis, ganoderma, yung mushroom, Tapos, ito yung talagang nutrients niya. Pero, dalawang klase ito. Isang pula, isang green. Ito yung oxy, ito yung natural, ano? Itong oxy, sa puso ito. Dalawa ito. Isang i-deliver ito at isang magdi-deliver. Ito yung sa puso. Kailangan maganda ang delivery system. Kasi anong silbi ng iniinom mo ito, hindi naman na i-deliver. Malapot mo yung dugo mo, etc. Diba? Kulang sa oxygen. O, ito yun. Merong spirulina, may mangustin. Pagagandahin dugo mo. Para ito ma-deliver. Ito ang talagang potent doon sa cancer. Hindi pwedeng ito lang. Kailangan ito rin. Combine sila. Opo. Okay? Basahin mo ito. Andito lahat. May bingat ng brochure. Okay? Ngayon ito. Ngayon, katulad ng sabi ko sa iyo, alamin muna natin anong dahilan ng pinanggalingan ng cancer mo. Tama? Walang iba pinagsimulan yan kundi yung sa dugo, umitim. Humina yung doktor mo, humina yung healer mo, nag-develop siya ngayon. Unti-unti, nag-develop. Hindi ba sinabi sa iyo yung problema na yon? Wala, di ba? Alam ko, marami ka nang napunta, maraming sinubukan. Kasi pag hindi natin naalisan yung toxic mo, hindi makakilos yung doktor, yun ang talagang manggagamot eh. Wala, tambak ka lang ng tambak ng basura sa katawan mo. Tama po. Di ba? Kaya susunod ka lang. And then keep praying. Be positive Ngayon, kanina inakapuncture ka na, pinataas lang yung kuryente sa'yo, tsaka yung thyroid hormones. Dito. O, pupunta na tayo rito sa ano, O, ngayon, checkin natin yung dugo mo. Since nandito na, bago kita ilapit mo, Nora, Lapit ka dito ako, para, Ang dugo natin ganito. Ito ang tinatawag na live blood analysis. Hindi CBC to, live blood LBL. O, kung titingnan mo yan, yan ang dugo, hemoglobin. Bilog hindi dapat tikit-tikit yan. Kasi magta-traffic, magka-clogging. Yan ang normal, At walang tinik-tinik. Ang hindi magandang dugo, eto. Ayan, Ayan, yung may tinik-tinik, di ba? Bakit hindi maganda yan? Ayan ang babantayan natin, Kasi, damage to the nuclei
of tissue cell which is the beginning of mutation that lead to cancer. Ibig sabihin, nung bago magano yan, yung dugo mo, nagkakaproblema dahil maitim nga, naging ganito na, napabayaan, hindi na-arrest. Kasi nagsisimula ang problema sa dugo. Ha? O, ano ba dapat sa microscope? Titingnan natin kung ano itsura ng ano. Ang normal na dugo, ito. Nakita mo? O, yan ha. O. Di ba? Hiwa-hiwalay, no? O, walang tinik-tinik yan. Di ba? Yung susunod yan, eh. Kasi marami kaming ayan, may tinik-tinik, di ba? O, ibig sabihin, yan, may problema yung dugo mo. Yan, magsisimula ka na ito, stage 4. Minsan, ito 100% may tama eh. Yung iba, 60%, 40%. Noon nagsimula ka ng ganyan, hindi na-arrest. Dapat yan na-arrest. Matutulungan ka nito. Kaya kung nagsisimula, kaya dito, pag nagpapatherapy yung tao, di ba, stroke, o kung anong sakit, hindi nila, sinasabi namin, mag-BIP kasi na-address natin yung baka mamaya, yung dugo, mahina na pwedeng mag-develop yung cancer. O, pinauna namin. Kasi ayos na sa stroke. Ngayon pala may problema. Lalo yung breast cancer, ha? Prostate, yan, kulon ngayon, ano? O, ano pang, makikita? Ilapit mo, Nora. Eto pa. Kung ano yung tsura ng dugo, ha? Sinasabi ko yung dugo, ha? Para hindi ka maano. Nakita mo? Ayan, oh. Oh. Gulo, di ba? Parang may bulutong. May tinik-tinik ka. May bulutong pa sa loob. Nakita niya? Ha? Oh, dapat ganito. Ulitin na naman natin, oh. Ayan. Nakuha niya? Oo. O, kaya magte-test ngayon tayo. Nandito na yung, andito na yung ano niya. Dugo, titingnan natin, ha? Ganito, do. Hindi naman porket may tinik-tinik yung hemoglobin mo, dikit-dikit, may cancer, hindi. May tumor ka na, cancer, hindi naman ganon. Yun pa lang ang simula. Kaya, pag meron naman, may tumor ka na, may cancer, pero malinis naman. Minsan ganon eh. Kaya titingnan natin kung anong angulo ka. Pero kapag meron kang ganong dumi-dumi, ay yung tinik-tinik, kailan ayusin natin agad yon. Kaya gusto ko munang para ngayon pa mala natin, ha? Pero dito sa titingnan mo, masyado malabno yung dugo mo, bro, ha? Titingnan na natin, ha? Oh, yun ang dugo niya. Ayan, malapot, di ba? O, nakita mo, ayan ha. O, dito, wala tayong nakikita. Tingnan niyo, wala. Ito, isa sa hemoglobin, wala, di ba? Kaya lang, hindi natin nakikita lahat. So, anong gagawin natin yan? Ha? Kailangan ngayon pala makita natin. Titingnan natin kung kondisyon. Kasi, kung may tumor ka, kailangan ma-check ko muna kung kondisyon. Para alam natin, aware tayo, alam natin yung step na gagawin natin. Ha? O, ang gagawin, simple lang, oh. Dahil dikit-dikit siya, dudurugin ko gano'n, iipiting ko lang. Para maghiwa-hiwalay siya. Para makita natin yung individual. Ano? Ayan, di ba? Meron, oh. Ayan. Nakita mo yung ano mo, ang dami, oh. Ayan, may tama yan. Nakita mo. Dapat ganyan lahat, oh. Ayan, nakita mo to? Ito, pero makita mo may mga tama, di ba? Nasa 60% yan. Ang daming may tama, oh. Yung iba, pipi na. Dapat bilog. Nakuha niya? So, yan ang babantayan natin. Talagang may yung dugo mo mahinang-mahina. Kaya susunod ka lang ng ano, ha? Yes. Kasi pag hindi natin naayos yan, hindi natin na-develop into a better one, matatagalan tayo, ha? O katulad nito, may pakikita ako sa inyo. Ito naman, na-stroke naman ito. Tingnan niyo yung sitwasyon. Ito, per session niya, tingnan mo, ha? Per session, na-stroke. Ayan ang ano niya, dikit-dikit. Talagang may stroke, di ba? Hindi hiwa-hiwalay, eh. Sumunod niya. Kasi gumanda. Dapat ganyan, paganda tayo. Fourth session, tingnan nyo. Di ba? Malalayo. Di ba? Ito yung fifth session niya. Fifth session,
Hiwa-hiwalay na talaga. Dapat ganyan. Pag ganyan, ibig sabihin, na-condition natin, gagana na yung doktor nyo. Yun ang tutulong sa atin. Para ano yun yung, ano nyo, kalibo. Yung cancer, bagasaro, ito wala na ha. Wala na to. Bumitaw ka na. Andito ka, first stage, second stage, nandito ka, third. Nakuha nyo, ayan o. Ito yung fourth, and then wala na, di ba? O, first, second, third. Yung mapahinto lang natin yung paglala, nasa taluminto lang, Laking bagay na. malaking panalo na tayo ng bakit? Dahil meron tayong time how you to recover. Tama po. Maring abutin tayo 1 taon. So what? Inabot. Di ba? Third, kasi ngayon tuloy-tuloy na yan eh. Huminto siya, panalo na yon. Dahil magkakaroon tayong maraming time. O unti-unti yan, 1 buwan, 2 buwan, o, ang mag-second. O, ganun ang mangyayari. Step by step lang po. So, anong palatandaan na may panalo tayo? Kapag ka naging ganito. Kasi makakatulong eh. Gaganyan yan dugo na yan kapag ka kumpleto ang pagkain nila. Nutrients. Ito, Tamang nutrients. food nutrients lang. Sige po. Ang talagang maggagaling sa iyo yung sarili mo. Kung hindi pa totally bumigay yung sarili mo. Sige po. So, doon tayo nakaano, ha? So, may tanong kayo? Para... So far sa mga pain, Sa pain, sige. wala akong pwedeng i-take. Okay lang ituloy ko pa rin yung mga ginagawa. Tuloy mo. Hindi pa ako magbibigay sa iyo ng... Sandali. Pause mo muna. Yung iniinom mo, hindi mo nating naanuin yan, tuloy mo Tuloy lang. lang po. Ha? Sige po. Kasi babantayan ko yung hemoglobin mo eh. Ha? Tuloy mo lang yan, tapos titingnan natin. Lalo sa pain, medyo magtitiis ka lang. Ha? Tutulungan din sa pain, pero hindi ko din sigurado na mawawala. Ha? Pag dito, pero anong pinaka-ano natin dito, trabaho? Alisin natin yung toxic. Bakit? Pag hindi natin na alis yung toxic mo, Mas mabilis ma-address. hindi, ang mangyayari ganito. Kasi on my experience, sa analysis ko, hindi naman aggressive yung ano mo eh. Kaya kung aggressive yan, baka wala ka na ngayon. Kasi 2021 pa eh. 6 months, 8 months, 1 year, matagal na yon. So, ibig sabihin, sa aking analysis, mukhang hindi naman aggressive. Kaya lang, pag hindi natin inalis yung toxic, baka maging aggressive. Tama po. Ano to, hindi pa yun ang issue. Ang totoo, may komplikasyon sa kidney, tsaka ano eh. Di ba? Kaya tingnan mo, ang hina nung ano mo eh, ng hemoglobin mo, marami di ba? Ganun natin, ha? So, may tanong kayo? Sabihin niyo, para Wala naman po so far. At least basta, yun, tama yung nutrients, yun ang kailangan ko. Magkaroon lang ako ng tamang, makatulog ako ng tama at makapahinga. Makaka-recover po sa mas mabilis. Ngayon, meron naman dito, tingnan nyo ha, may magsasabi sa inyo, chemo, di ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, hindi ko pwedeng i-downgrade ang chemo o sabihin, hindi, mahusay yan, hindi, labas ako ron, ha? Basta sa akin, uunahin ko muna yung sarili mong doktor. Sa kalagayan mo, hindi talaga, kahit anong inumin mo, kahit magpakimo ka, kahit anong gawin mo, Hindi mababago. hindi mababago. Unang-una, physically, naki-image na nakita mo maitim. Toxic yun, ano? Yun ang sisira. Doon nga nagsimula kayo ng anin mo natin, address natin. Address mo na. Oo. Tapos, basta ang masasabi ko sa iyo regarding chemo ikaw na humanap ka kasi para magsarili kang statistic, ikaw na lang, hindi ako bibigyan lang ta idea. Kasi kailangan malaman mo rin 'to eh. Humanap ka ng kilalang tao, artista, mayaman, sikat na tao na nagka-cancer at nagpa-chemo na nabuhay na 5 taon. Sabihin mo sa akin. Wala po. Ha? Sa liban na 5 taon meron 1, 2, yung iba nga 1 buwan lang eh. Mga politiko, humanap ka. Siguro, palagi ko, kung mga 20, may meron kong Miran Defensor, Rudy Fernandez, mga sikat, di ba? Anak ni Amalia Puentes. Humanap ka na nagpakimo na inabot ng 5 taon. Iba wala pa, di ba? Kaya, doon lang kita. Kasi, yun ang pinaka-statistic talagang totoo, real time. Bakit? Kasi hindi naman natin alam, wala naman tayong kapitbahay na kilala. Kung mahihirap namatay, hindi natin alam sa cancer. Yung mga mayayaman, meron tayong alam. Dapat makikita, yun palang accurate yan. Tama ba ako? Tama po. Kung may nakilala kang 2, baka wala pang 2 o 3 buhay. Halos iba, wala na, di ba? Anong dahilan? Bibigyan naman kita ng anong dahilan? Tignan nyo, don't forget meron tayong aggressive, non-aggressive. Hindi pwedeng sabihin, ito nagpakimo, ngayon
buhay pa. Halimbawa, may nabuhay. Pero don't forget, may aggressive, non-aggressive. May gumagaling nga na hindi uminom nito eh. Hindi nagpakimo eh. Kasi nga hindi aggressive. Tama. Pero pag nag-aggressive yan, wala kahit. Para sa akin baka mali naman ako, somebody, I'm wrong, no? Pwede ako correct. Kahit anong mo. Kaya, hindi pwedeng sabing, ayun, nagpakimo, buhay pa. O maaari, kaya buhay siya kasi hindi aggressive. Pag hindi aggressive, ito, ang chance mo, napakataas. Mas malaking bagay. Bakit? Yan talagang nagpapagaling sa atin, totoo naman na lahat tayo may cancer. Lahat ng tao may cancer. Pero wala pang tumor na malaki. Kasi nga, gumagana yung doktor. Ba't sa'yo hindi gumana? Kasi nga, nag-overwhelm yung toxic. Kaya nagkaroon ng opportunity yung bacteria, yung kasi mag-develop. Mag-develop, tama po. Tama? Kaya, ang number one kong ano sa'yo, sa analysis ko ngayon, huwag mag-convert into aggressive. Yun ang first. Kaya sabi ko sa'yo, mula sa first stage, second, ito yung wala na, no? Second, third, first, second, third, huwag na siya pumunta. Mag-stop na lang doon. Para malaking chance. Bakit? Malaki ang liway natin eh. Kung paano unti-unti. Paakyat naman tayo. Di ba? O, ganun po. Kung may tanong kayo, pwede nyo may tanong kayo. Wala naman po so far. Okay ha? So ito, dinodokumento natin. Minsan, inaano natin sa social media, pero naka-face mask na baka, hindi naman kayo tinong pangalan nyo. Okay lang. Para ito, malaman din ng ibang tao. Kasi ako, 45 years na ako rito. Ang stroke na na-therapy ko, hindi lang siguro 3,000. Ang may cancer, siguro halos ganun din sa 45 years. So, marami ng karanasan dyan. Kaya, maging sa ibang bansa, tayo sa therapy. O sige, at least simulan natin to. Okay. Thank you po. Pasyente natin na colon cancer, ang nagrekomenda sa kanya, isa ring pasyente namin dito na survivor. Breast cancer naman siya. Yes po. No? Si Mau, no? Yun marami nang tumanggi rin, di ba? Tinanggihan na po siya ng mga doktor. Apat na yata ang lumanggi sa kanya. 4 na doktor, awa ng Diyos. So ngayon, it was pa yan, That's bago pandemic. Bago pa nung pandemic. Kaya, siyempre, una naawa ng Diyos sa kanya. Kaya sana, itong gagawin natin na to, ay ganun din ang mangyari sa'yo, ha? Yes po. O sige, yun lang ang natin. Salamat.